Noong ika-11 ng nakaraang buwan, opisyal na ibinalita ng pandaigdigang media ang sabay-sabay na pagbaba ng presyo ng langis at natural gas sa buong mundo matapos ideklara ni US President Donald Trump na ang digmaan sa Iran ay tapos na. Ito ay isang napakahalagang pahayag at nang ilabas ang impormasyong ito, marami ang agad na inunawa ang sinabi ni Trump sa karaniwang kahulugan ng digmaan. Ibig sabihin, bumagsak na ang Tehran o pumasok na ang hukbong Amerikano sa teritoryo ng Iran. Ngunit ang ganitong pag-unawa ay tila nakaligtaan ang isang mahalagang punto sa modernong pag-iisip ng kapangyarihan ng Washington. Ang pagtatapos ay hindi nangangahulugan ng pagbabago ng rehimen sa Tehran. Nangangahulugan ito na naabot na ang pinakamalaking estratehikong layunin ng kampanyang ito, ang alisin sa Iran ang kakayahang kontrolin o bantaan ang daloy ng enerhiya sa buong mundo. Sa geopolitics, lalo na sa isang mainit na rehiyon tulad ng Gitnang Silangan, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng mga sundalo o lawak ng teritoryong kontrolado. Ang kapangyarihan ay nasa mga choke point ng sistema ng enerhiya ng mundo. Sa mga choke point na iyon, ang Persian Gulf at lalo na ang Strait of Hormuz ay palaging may hawak na halos hindi mapapalitang posisyon. Alam natin na ang Strait of Hormuz ay palaging nababanggit sa bawat balita tungkol sa Gitnang Silangan, sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis at sa kawalang katatagan. Isang malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis ay dumadaan sa lugar na ito. Sa loob ng maraming taon, umasa ang Iran sa kanyang geographical na lokasyon at sistema ng missile upang lumikha ng isang espesyal na uri ng kapangyarihan. Ang kakayahang magdulot ng takot sa buong mundo na ang Strait of Hormuz ay maaaring maputol anumang oras. Sa madaling salita, ginawa nilang bihag ang buong mundo. Ang Amerika sa ilalim ni Trump ay paulit-ulit na nakipagnegosasyon sa Iran, ngunit nabigo. Mismong si Trump ang nagsiwalat na ang panig ng Amerika ay nag-alok ng isang kaakit-akit na panukala sa Iran. Bibigyan sila ng libre at walang limitasyong nuclear energy kung bibitawan nila ang kanilang nuclear at missile programs. Ngunit matigas na tumanggi ang Iran at nagpumilit na gumawa ng armas nuklear at mag-enrich ng uranium. Para sa Amerika, ito ay siyempre hindi katanggap-tanggap. Iyon ang dahilan kung bakit maraming bansa, kahit alam nilang ang digmaan sa Iran ay maaaring magdulot ng kawalang tatag sa enerhiya, ay sumuporta pa rin sa pamamaraan ng Amerika ng walang pagtutol. Kaya't nang sumiklab ang digmaan, sinubukan ng Iran na gamitin ang mismong alas na iyon. Ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya, mga oil tanker at mga ruta ng transportasyon ay paraan ng Tehran upang magpadala ng mensahe na kung aatakihin ng Iran, yayanig din ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Sa madaling salita, nais ng Iran na gawing isang estratehikong sandata ang enerhiya. At dito mismo nagsimulang lumitaw ang tunay na layunin ng Washington. Para sa Amerika, ang digmaan sa Iran ay hindi isang klasikong pagsalakay. Ito ay isang kampanya upang sirain ang energy leverage ng Tehran. At para magawa iyon, hindi kailangang kontrolin ng Washington ang buong teritoryo ng Iran. Kailangan lang nilang makuha ang kontrol o i-neutralize ang mga pangunahing punto ng sistema ng pag-export ng langis ng bansa, at isa sa mga pangunahing puntong iyon ay ang Kharg Island. Kung titingnan sa mapa, makikita ang lokasyon ng islang ito. Matagal nang itinuturing ang Kharg Island bilang puso ng pag-export ng langis ng Iran. Karamihan sa krudong langis ng Iran ay tinitipon at dinadala sa pandaigdigang merkado mula sa islang ito. Sa loob ng maraming taon, itinuturing ng mga Western strategic planner ang Kharg bilang isang energy switch. Kung ang islang ito ay ma-neutralize o mapunta sa kontrol ng kalaban,
mawawalan ng kakayahan ang Iran na gamitin ang langis bilang isang geopolitical tool. Kaya't nang isaalang-alang at isinagawa ng Washington ang plano na kontrolin ang Kharg Island, sa katunayan ay tinatamaan nila ang pinakamahalagang leverage ng Iran. Kapag hindi na ito isang kasangkapan sa kamay ng Tehran, hindi lamang nawawalan ng kita sa pag-export ng langis ang Iran, kundi pati na rin ang kakayahang magpataw ng presyon sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit, matapos ang pahayag ni Trump, bumagsak ng husto ang presyo ng langis at natural gas sa buong mundo. Lubos na nauunawaan ng merkado ang kahulugan ng senyales na iyon. Nang ipakita ng Amerika na kaya nilang protektahan ang mga ruta ng pagpapadala at kontrolin ng mga kritikal na punto tulad ng Kharg, ang pinakamalaking takot ng merkado na maaaring paralisahin ng Iran ang supply ng langis ay agad na nabawasan. At kapag bumaba ang takot, bumababa rin ang presyo ng enerhiya. Ang kampanyang ito ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ay may isa pang layer ng kahulugan. Ito ang naging entablado para sa mga bagong teknolohiyang militar ng Amerika. Sa buong panahon ng sigalot, sinubukan at ginamit ng Washington ang ilang mga bagong sistema ng sandata, kabilang na ang mga laser defense system. Ang mga sandatang ito ay idinisenyo upang harangin ang mga murang drone at missile, ang uri ng armas na madalas gamitin ng Iran at ng kanilang mga proxy forces para atakihin ang mga oil tanker at base militar. Sa simpleng paghahambing, palaging kumpiyansa ang Iran na maaari silang gumamit ng murang drone tulad ng Shahed na nagkakahalaga ng mga 20,000 hanggang 50,000 dolyar upang atakihin ang mga tradisyonal na interceptor missile tulad ng Patriot na nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na milyong dolyar na pinipilit ang Amerika na pasanin ang napakamahal na gastos ng digmaan. Ngunit naglabas ang Amerika ng mga sandatang laser na ang gastos sa bawat pagbaril ay kuryente lamang, marahil ilang dolyar lang. At ang lakas ng murang paraan upang magpataw ng presyon sa gastos ng digmaan sa Amerika ay nabigo. Ang sarili nilang pamalo ang ipinukpok sa kanila. Ang paglitaw ng mga sistema ng laser ay nagbago rin sa balanse ng gastos sa digmaan. Sa loob ng maraming taon, ang mga pag-atake ng murang drone ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga mamahaling target. Ngunit nang magsimulang gumana ng epektibo ang mga laser system, naging mas mura at mas mabilis ang pagharang sa mga murang drone at missile. Ito ay lubos na nagpahina sa taktika ng panggugulo ng Iran. Mula sa pananaw ng militar, ang pagsubok sa mga teknolohiyang ito sa tunay na kondisyon ng digmaan ay isang mensahe rin sa ibang malalaking kalaban ng Amerika. Ipinapakita nito na ang Washington ay hindi lamang umaasa sa tradisyonal na lakas, kundi pumapasok na rin sa isang mas mataas na yugto ng high-tech na digmaan. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga elementong ito, nagiging mas malinaw ang kahulugan ng sinabi ni Trump. Ang pagtatapos ay hindi nangangahulugang nawala ang Iran sa mapa. Nangangahulugan ito na naabot na ang estratehikong layunin ng kampanya. Hindi na hawak ng Iran ang energy switch ng mundo tulad ng dati, at kapag na-neutralize na ang Kharg Island, naprotektahan ang mga ruta ng pagpapadala at ginawang hindi epektibo ng mga bagong sistema ng depensa ang mga taktika ng panggugulo ng Tehran, ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay ganap na nagbago. Sa kasaysayan, tulad ng alam ninyo, bihirang kailanganin ng mga makapangyarihang bansa na sakupin ang isang buong bansa para manalo. Minsan, sapat na ang kontrolin ang ilang pangunahing punto ng sistema ng ekonomiya o enerhiya upang muling hubugin ang kaayusan sa rehiyon. At iyon mismo ang lohika ng kampanyang tinawag ng Estados Unidos na Epic Fury. Mayroon pa itong mas malalim na kahulugan.
Hindi lamang ito tungkol sa pagpapaputok ng missile ng Iran o pagganti ng Amerika. Hindi ito tungkol sa magkabilang panig na nag-aatake sa isa't isa, kundi tungkol sa kung sino ang may karapatang maging tagabantay ng pandaigdigang enerhiya. Ang Amerika ay may isang bentahe na wala ang Russia. Hindi lamang sila isang kapangyarihang militar, kundi isa ring superpower sa enerhiya na may record na produksyon ng langis na 13.6 milyong bariles bawat araw noong 2025 at pag-export ng krudo na halos 4 na milyong bariles bawat araw. Kasabay nito, ang Amerika pa rin ang pangunahing tagapanagot ng seguridad sa karagatan para sa mga pandaigdigang ruta ng kalakalan at enerhiya sa pamamagitan ng kanilang hukbong dagat, network ng mga base at mga alyansa. Kaya, ang kapangyarihan ng Estados Unidos ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakaroon ng langis, kundi sa pagkakaroon ng langis at kasabay nito, ang kakayahang protektahan o muling ayusin at buksan muli ang mga ruta ng langis sa dagat. At iyan ay isang napakalaking pagkakaiba. Ang isang bansa na may supply lamang ngunit walang hukbong dagat, walang mga kaalyado, walang sistema ng insurance, mga daungan, logistika at kakayahang mag-escort ay isang simpleng nagbebenta lamang ng enerhiya. Ngunit ang bansang may enerhiya at may kakayahang panatilihing dumadaloy ang langis at liquefied natural gas, LNG, sa mga choke point tulad ng Strait of Hormuz, iyon ang bansang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Sa Strait of Hormuz, napakalaki ng bilang na ito. Halos 1 milyong bariles ng langis bawat araw at halos isang kapat ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa dagat ay dumadaan dito. Mahigit 20% ng pandaigdigang LNG ay dumadaan din dito. Ito ay mga napaka-impresibong numero. At kung titingnan mula sa anggulong iyon, ang Russia ay may mga limitasyon na wala ang Amerika. Ang Russia ay isang malaking superpower sa enerhiya, ngunit ang kanilang makasaysayang problema ay palaging ang estratehikong outlet. Ang kanilang obsession sa mga warm water port ay hindi nagkataon lamang, at matagal nang ipinapakita ng mga estratehikong pagsusuri na kung walang angkop na mga daanan, napakahirap para sa Russia na isalin ang kanilang bentahe sa yaman sa isang bentahe sa transportasyon at kontrol sa pandaigdigang daloy tulad ng Amerika. Kahit na matunaw ang yelo sa Arctic at magbukas ng mga bagong pagkakataon, hindi nito automatikong ginagawang tagapanagot ng pandaigdigang network ng enerhiya ang Russia. Dahil ang problema dito ay hindi lamang heograpiya, kundi pati na rin ang insurance, mga barko, ruta, mga kaalyado at kakayahan ng isang Blue Water Navy. Ang China naman ay iba. Hindi kasing lakas ng Beijing ang Amerika sa papel na tagapanagot ng seguridad sa dagat, ngunit napakalakas nila sa ibang uri ng kapangyarihan. Tahimik na sinasakop ang posisyon sa mga assets ng enerhiya ng mga bansang pinagbuhusan ng dugo ng Amerika para makialam. Sa Iraq, sinabi ng SP Global na ang mga kumpanyang Tsino ay nagpapatakbo ng 7.27% ng mga bahagi sa mga proyekto ng pag-unlad ng langis at gas, habang ang mga kumpanyang Amerikano ay may hawak na mas mababa sa 2%. Isa pang pagsusuri ng SP noong 2024 ang nagpakita na ang mga kumpanyang Tsino ay namamahala sa halos 34% ng napatunayang reserba ng Iraq at halos 2/3 ng kasalukuyang produksyon. Sa madaling salita, hindi kailangan ng China na labanan ng Iraq para makapasok sa langis ng Iraq. Ginamit nila ang mga kontrata, kapital, EPC, kredito at pasensya. Kaya ang digmaan sa Iran ay naging mahalaga sa estratehikong antas. Kung hahayaan ng Amerika na mapanatili ng Iran ang papel nito bilang banta sa Hormuz, sa katagalan, tatanggapin ng Washington ang isang napakapanganib na katotohanan. Ang supply sa gitnang silangan ay maaaring lalong mapunta sa kamay ng mga kumpanya at daloy ng pera ng China.
Samantala, ang choke point ng daloy ay hawak naman ng isang kalaban ng Amerika tulad ng Iran, gamit ang mga missile, UAV, naval mine at geographical na lokasyon. Sa ganoong sitwasyon, ang Estados Unidos ay mapupunta sa isang napaka-kontra-intuitibong posisyon, gagastos ng pera at tropa para sa katatagan ng rehiyon. Ngunit ang mga estrukturang benepisyo ay mapupunta sa China at sa mga kalaban nito. Iyon ang dahilan kung bakit ang digmaan sa Iran ay hindi lamang isang pag-atake sa isang kaaway na rehimen, kundi isang pag-atake rin sa kakayahang gawing kasangkapan ng estratehikong pamimilit ang enerhiya. Nang sabihin ni Trump na ang digmaan ay halos tapos na, kung titingnan natin sa lente ng kapangyarihan, mauunawaan natin na naniniwala ang Washington na nagawa na nila ang pinakamahalagang bagay. Ang lubos na bawasan ng kakayahan ng Tehran na gamitin ang Hormuz, mga oil tanker, infrastruktura ng pag-export, at ang takot sa pagkagambala para makipag-bargain sa mundo. Ang reaksyon ng merkado ng langis ang mahalagang ebidensya sa sinabi ni Trump at ito rin ang direktang koneksyon sa China. Magaling ang Beijing na pumasok sa mga oil field, mga proyekto ng gas, mga planta ng kuryente, mga daungan at mga kontrata sa konstruksyon gamit ang kanilang checkbook. Ngunit hindi pa rin mapapalitan ng China ang Amerika sa papel nito bilang tagabukas ng mga ruta sa dagat. Maaaring malalim ang kanilang komersyal na presensya sa Iraq, Iran o sa Gulf, ngunit kapag nayanig ang Hormuz, ang tanong pa rin ng merkado ay, sino ang may sapat na lakas para tiyakin na makakadaan ang mga oil tanker? Sino ang may hukbong dagat, insurance, mga kaalyado, mga base at kakayahang piliting bumalik sa normal ang daloy ng kalakal? Ngayon, ang sagot ay pabor pa rin sa Amerika, hindi sa China. Maging ang China ay kinailangang makipag-usap sa Iran upang subukang tiyakin na ligtas na makakadaan ng langis at gas sa Hormuz. Ipinapakita nito na lubos na nauunawaan ng Beijing kung gaano sila nakadepende sa pagiging bukas ng rutang ito. Ngayon, tingnan ninyo ang mapa na ito upang makita kung ano ang itsura ng India-Middle East-Europe Corridor, IMEC, upang maunawaan ang estratehikong pananaw ni Trump sa mata ng isang negosyante. Ayaw ni Trump na manatili sa gitnang silangan para pamahalaan ang kaguluhan tulad ng maraming naunang pangulo ng Amerika. Gusto niyang durugin ang pangunahing banta at pagkatapos ay gawing isang plataporma para sa kalakalan, enerhiya at logistika na kapakipakinabang sa Amerika ang gitnang silangan sa halip na isang pabigat sa militar. At dahil dito, ang digmaan sa Iran at ang mga ideya tulad ng IMEC ay magkakaugnay sa iisang estratehikong pag-iisip. Ang IMEC ay inihayag ng Amerika kasama ang India, Saudi Arabia, UAE, EU, France, Germany at Italy noong 2023 bilang isang koridor na nag-uugnay ng mga daungan, riles, enerhiya at digital infrastructure sa pagitan ng India, gitnang silangan at Europa. Ang pagkakaiba ni Trump ay hindi niya gaanong tinitingnan ang gitnang silangan bilang isang proyekto ng nation building kundi bilang isang chessboard ng leverage. Sa madaling salita, si Trump ay sumusunod sa isang napakanegosyanteng lohika. Huwag panatilihin ang isang nalulujing sangay. Harapin ang pinakamalaking panganib at pagkatapos ay i-restructure ang asset upang makalikha ng cash flow at posisyon. Sa kaso ng gitnang silangan, ang pinakamalaking panganib ay ang Iran dahil sa kakayahan nitong bantaan ang Strait of Hormuz, mga base ng Amerika, infrastruktura ng langis at gas sa Gulf, at ang sentimiento ng merkado ng enerhiya. Iniulat ng Reuters noong ika-11 na inatake ng Amerika ang mga barkong naglalatag ng mina ng Iran malapit sa Hormuz, habang sinabi ng Pentagon na inatake na nila ang mahigit 5,000 target at higit sa 50 barko ng Iran,
kasabay ng paggigiit na hindi ito isang kampanyang tulad ng sa Iraq o Afghanistan na walang katapusan. Iyon ay isang malinaw na senyales ng diskarte na durugin ang banta, hindi yakapin ang buong digmaan. Dito makikita kung bakit ang ideya ni Trump na umalis sa gitnang silangan ay hindi dapat unawain bilang pag-abandona sa gitnang silangan. Mas tama sabihing gusto niyang umalis sa papel na permanenteng bumbero, ngunit mahigpit na pananatilihin ang papel na arkitekto ng kaayusan sa rehiyon. Upang magawa iyon, kailangang gawing sapat na matatag ng Amerika ang gitnang silangan para gumana bilang isang koridor ng kalakalan at enerhiya, hindi isang black hole na lumalamon sa badyet ng depensa. At ang IMEC ay akmang-akma sa pag-iisip na ito. Ito ay hindi lamang isang proyekto ng transportasyon, kundi isang pagsisikap na magtayo ng isang bagong aksis ng logistika na nag-uugnay sa India, Arabian Peninsula at Europa. Sa pamamagitan nito, mababawasan ng oras at gastos, magbubukas ng mga koneksyon para sa kuryente, malinis na hydrogen at data cables. At kung titingnan ng mas malalim, ang IMEC ay isang paraan din ng Amerika na gawing isang infrastruktura ng supply chain ang gitnang silangan mula sa pagiging isang military hotspot. Kung ang isang rehiyon ay puro digmaan, kailangang magbuhos ng pera ang Amerika para mapanatili ang katatagan. Kung ang isang rehiyon ay nakakabit sa mga ruta ng kalakal, daungan, riles, enerhiya, AI at pamumuhunan, magkakaroon ang Amerika ng estratehikong impluensya, mga kontrata at geo-economic leverage. Marahil ay naaalala ninyo ang pagbisita ni Trump sa Gulf noong 2025. Ipinakita nito na ang kanyang hinahabol sa Saudi Arabia, Qatar at UAE ay hindi lamang seguridad kundi malalaking kasunduan sa enerhiya, infrastruktura, abyasyon at lalo na sa AI. Ang kabuuang halaga ng mga kasunduan ay umabot sa daan-daang bilyong dolyar. Sa pag-iisip ni Trump, sa halip na hayaang ang gitnang silangan ay gumastos lamang ng pera pawat para sa seguridad, gusto niyang magdulot ito ng konkretong benepisyo para sa Amerika, mga order sa depensa, pamumuhunan sa teknolohiya, mga kontrata sa enerhiya, posisyon sa logistika, impluensya sa ruta ng kalakalan ng India-Europa at leverage laban sa China. May isa pang puntong kapansin-pansin, tila nais ni Trump na palitan ang pamamahala sa banta ng pagdurog sa banta. Ang mga nakaraang administrasyon ay madalas na pinupuna dahil sapat lang ang kanilang lakas para pigilan ang Iran na lumampas sa linya, ngunit hindi sapat ang determinasyon para sirain mismo ang kakayahan ng Tehran na mang-api sa rehiyon. Kung titingnan natin ang mga kasalukuyang pahayag at aksyon, tila naniniwala si Trump na kung hahayaang manatiling may pangil ang Iran, lahat ng malalaking proyekto sa gitnang silangan, mula sa normalisasyon sa rehiyon hanggang sa mga koridor ng kalakalan ng Amerika, ay palaging mabubuhay sa ilalim ng anino ng banta na iyote. Kaya, para gawing plataporma para sa paglago at koneksyon ang gitnang silangan, kailangan munang gawing walang kakayahan ang Iran na magveto gamit ang karahasan na wala ng kakayahang manggulo. At iyan ang dalawang antas sa estratehikong pag-iisip ni Trump. Ang unang antas ay isang maikling digmaan na may malalakas na pag-atake, hindi isang matagalang pagkakasangkot. Ang pangalawang antas ay ang pagsasalin ng tagumpay sa militar sa isang bagong arkitekturang pang-ekonomiya. Kung magtatagumpay, hindi lamang mapipigilan ng Amerika ang Iran, kundi muling huhubugin ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa India, sa Gulf at sa Europa. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng isang istrukturang direktang kakumpetensya sa koridor na itinayo ng China sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. At dito,
Makikita natin na ang pag-atake ni Trump sa Iran ay hindi lamang tungkol sa militar. Sa kaibuturan nito, ito ay isang kwento tungkol sa ekonomiya na hindi palalampasin ng isang negosyanteng tulad ni Trump. Siyempre, may isang limitasyon na kailangang sabihin ng diretsyo. Kung nais ni Trump na umalis sa gitnang silangan, ang pahayag na iyon ay kalahati lamang ng katotohanan. Sa katunayan, para makaalis sa lumang paraan ng pakikialam, kailangan niyang palakasin ang kanyang kapangyarihan ng sapat sa maikling panahon. Iniulat ng Reuters noong ika-11 na muling inilipat ng Estados Unidos ang mga sistema ng Patriot at isang bahagi ng sistema ng THAAD mula South Korea patungong gitnang silangan, habang nagpadala rin ng karagdagang puwersang pandagat mula Japan patungo sa Arabian Sea. Siyempre, ang paglilipat ng mga tropa at kagamitan mula sa mainit na rehiyon ng Pasipiko kung saan direktang nakikipagkumpetensya sa China patungo sa gitnang silangan ay maaaring ituring ng marami bilang pag-abandona ni Trump sa rehiyon at sa mga kaalyado sa Asia-Pacific para unahin ang gitnang silangan. Madaling maunawaan iyon, ngunit kung titingnan ng mas malalim, hindi ito ganoon kasimple. Muling inaayos ni Trump ang kapangyarihan upang tapusin ang laro sa kanyang mga tuntunin. Ayaw niyang manahin ang modelo sa gitnang silangan ni na Bush, Obama o Biden na nauubos ang lakas ng Amerika sa pamamahala ng kawalang katatagan. Gusto niyang palitan ito ng ibang modelo, durugin ang pangunahing sanhi ng kawalang katatagan, tamaan ang ulo ng ahas, at ikabit ang rehiyon sa mga koridor ng kalakalan, enerhiya at teknolohiya na kapakipakinabang sa Amerika. Kaya, ang lahat ng kwento ay napakakumplikado. Nakikita natin na ang digmaan sa gitnang silangan ay may maraming elemento: relihiyon, etnisidad, politika, at ngayon, ekonomiya. Tingnan natin ito ng malawak sa estratehikong chessboard. Kapag nagbabasa tayo ng balita, huwag nating ituring na mga hiwa-hiwalay na piraso ang mga ito. Dapat natin itong basahin bilang mga bakas ng mga estratehikong layunin na nasa isipan ng mga politiko. Ang isang paglilipat ng kagamitang militar, isang pahayag tungkol sa digmaan, isang koridor ng kalakalan, isang kasunduan sa pamumuhunan sa Gulf, o ang agarang reaksyon ng presyo ng langis. Lahat ng maraming pangyayaring ito ay mga kawing sa iisang istruktura ng kapangyarihan, sa iisang laro ng baraha. Kung titingnan ng malalim, ganyan talaga iyon. Ang balita sa ibabaw ay nagsasabi sa atin kung ano ang nangyari. Siyempre, kailangan nating malaman iyon. Ngunit ang estratehikong lalim sa likod ng mga balitang iyon, sa likod ng mga salita sa pahayagan, ay magpapakita sa atin ng ibang larawan. Ipinapakita nito sa atin kung anong layunin ang pinagsisilbihan ng mga pangyayaring iyon, sino ang itinataas, sino ang ibinababa, o kung anong kaayusan ang binibigyang daan. Sa politika ng kapangyarihan, bihirang may tunay na nagkataon lamang. Ang nagkataon ay karaniwang ang bahagi lamang na hindi pa nakikita ng publiko ang lohika sa ilalim nito. Kaya nga sinasabi natin na walang bagay na nagkataon sa mundong ito, at sa geopolitics, wala ring nagkataon. Tandaan natin iyan.